Ang isa sa mga mutant zombie ay naipit sa kisame at inaatake si Chen Bai mula sa itaas, habang ang isa naman ay nakacharge sa kanyang harapan. Gumawa si Chen Bai ng maraming galaw ng paglaslas sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang husay, bone claws, nang talunin ni Chen Bai ang mutant zombie sa lupa. Inabisuhan siya ng system na nakapatay siya ng level 5 na muling nabuhay na katawan at nakakuha ng 400 experience points. Napansin ni Chen Bai na ang mutant zombie sa kisame ay sumisipsip at nag-iipon ng enerhiya sa bibig nito. Ang mutant zombie ay nagpaputok ng isang malakas na ipoipo ng enerhiya patungo kay Chen Bai. Ngunit nagawa ni Chen Bai na iwasan ito. Sinabi ni Chen Bai na hindi nakakagulat na hindi sila nagmadali dahil iyon ang tungkol sa lahat. Tumalon siya sa sahig at nagkomento na medyo mabagal ang forward thrust ng mutant zombie. Ginamit ni Chen Bai ang kanyang husay, heavy hammer, at hiniling na ang mutant zombie ay pumunta sa impyerno. Sinuntok niya ang mutant zombie at bumagsak ito sa kisame. Inabisuhan ng system si Chen Bai na pinatay niya ang level 7 Splicer Infant Spider at nakakuha ng 1,000 karanasan, at nang mapunta si Chen Bai sa sahig kasama ang patay na zombie, napabulala siya na isa talaga itong espesyal na piitan na may maraming experience point. Nang makita na ang iba pang mutant zombie ay nagising mula sa kanilang mga kama, naisip ni Chen Bai na dapat silang magmadali at pumunta. Si Chen Bai ay mukhang nasa sabik, at ipinahayag niya na higit pa, ang mas masaya. Habang walang awang inatake at pinatay ni Chen Bai ang mga mutant zombie, inabisuhan siya ng system na nakakuha siya ng maraming 400 at 1,000 experience point ng magkapalit. Pagkalipas ng ilang sandali, habang inabisuhan ng system si Chen Bai na nag-level up siya kaya ang kanyang kasalukuyang level ay 4 at nakakuha siya ng 2 free attribute point, napansin ni Chen Bai na may malakas na kumatok sa pinto ng incinerator. Nilapitan ito ni Chen Bai, at habang tinutuya niya na patay na ang mga kampa nito at dapat itong lumabas, tinanong niya kung dapat siyang pumunta at tulungan ito. Biglang nawasak ang pinto ng incinerator mula sa loob. Naalarma si Chen Bai nang makita niya yun. Nakita niya na isang malaking patak ng halimaw ang lumabas sa incinerator. Naalarma si Chen Bai habang iniisip niya kung paano naging dahilan ng panganib ng piraso ng karne. Nang magsimulang tumubo ang patak ng karne, naisip ni Chen Bai na kailangan niyang patayin ito bago ito magbago. Ngunit nang salakayin ito ni Chen Bai, agad na tumubo ang mga paa nito at hinaranggan ang kanyang pag-atake. Ginamit ni Chen Bai ang kanyang evolved flu virus at hinay pa nito sa patak ng karne. Ang patak ng karne ay nagsimulang tumubo ng katawan sa sandaling yun, at ang sistema ay nagpaalam kay Chen Bai na ang kanyang husay ay walang epekto sa target. Inatake nito si Chen Bai at pinalipad siya. Bumagsak si Chen Bai sa kisame, at naklik niya ang kanyang dila nang magsimulang mawala ang kanyang virus ng trangkaso. Siya ay nakikipaglaban sa isang biomaniac, at kaya nitong pagalingin ang mga sugat nito. Tumingala ang biomaniac kay Chen Bai at tumalon mula sa lupa upang salakayin siya. Sumisingil din si Chen Bai para salakayin ang biomaniac, at nagpalitan sila ng suntok. Agad na ginamit ng biomaniac ang high-speed regeneration nito para pagalingin ang mga pinsalang idinulot ni Chen Bai. Nabanggit ni Chen Bai na hindi pa niya kayang lumaban ng buong lakas mula nang ipanganak siyang muli, at ilang araw pa at kalaw-angin na sana ang kanyang mga kamay at paa. Ipinahayag niya na gagamitin niya ang biomaniac upang maibalik ang kaunting lakas niya. Makalipas ang 1 oras, nakikipaglaban pa rin si Chen Bai sa biomaniac, na patuloy na gumagamit ng high-speed regeneration nito upang gumaling, at dahil nakita ni Chen Bai na kawili-wili ito, tinanong niya kung ito ay isang walang katapusang regeneration. Ginamit ni Chen Bai ang kanyang husay, status read. Ang hourglass ng oras ay nag-renew ng kanyang katawan sa mental na kondisyon nito nang ito ay naligtas, at inihayag ni Chen Bai na gusto niyang makita kung ang biomaniac ay talagang immortal. Makalipas ang 1 oras, nawalan ng paa ang biomaniac, at nang maobserbahan ni Chen Bai na matagal bago gumaling, tinanong niya kung titigil na ba ito sa paggaling sa isang punto. Lumipas ang 1 pang oras, at habang nanginginig at bumagsak ang biomaniac sa sahig, nadismaya si Chen Bai, at nalungkot siya na hindi pa siya sapat na naglaro. Makalipas ang 1 oras, bumalik ang biomaniac sa dati nitong anyo, ang patak ng karne, at napagpasyahan ni Chen Bai na mukhang hindi na ito makakabawi. Inamin ni Chen Bai na masaya ito. Ngunit halos oras na para tapusin ito, tinapakan niya ang patak ng karne,
at nagudyok ito sa buong lugar. Agad na inabisuhan ng system si Chen Bai na pinatay niya ang level 8 boss, Biomaniac, at nakakuha ng 10,000 experience points, na nagpa-level up sa level 5, kaya nakakuha siya ng 2 free attribute point at maaari siyang lumabas sa oras na matagumpay ang piitan. Na-clear, inabisuhan ng system si Chen Bai na ang Dungeon Cooled Incinerator ay ginawang permanente na may cooldown na 3 araw, at tinanong siya nito kung gusto niyang i-upload ang proseso ng clearance bilang isang bayad na gabay sa video, kung saan ang pagbabayad ay pagmamay-ari ng uploader. Inabisuhan nito si Chen Bai na maaari niyang piliing itago ang kanyang mukha, ID, at pangalan, at maaari rin niyang itakda ang presyo ng panunood, kaya pumayag si Chen Bai at inutusan na maaari nitong i-upload at itago ang kanyang hitsura. Samantala, sa villa ni Song Ziqiong sa lugar ng Dongshan Villa, si Su Jin ay nasa isang silid kasama si Song Ziqiong, na nagpapagaling sa kanya. Nagulat si Song Ziqiong nang makakita siya ng puti, na ikinagulat ni Su Jin. Nakita niya ang isang anunsyo sa group chat na nagsasaad na ang Evolver White ay naglabas ng Nightmare-level Mystery Dungeon Cooled Incinerator clearance video na may viewing price na 1 copper coin. Parehong sumang-ayon sina Song Ziqiong at Su Jin na dapat nilang panoorin ito. Pinanood din ito ng iba pang Evolver sa group chat ni Chen Bai. Ang ilan sa kanila ay mukhang nasa sabik, habang ang iba ay mukhang nag-aalala. Namangha si Hailin nang makita niya ang video, at napabulalas siya na napakabilis nito kaya kinailangan niyang pabagalin ito para makita ito. Ang isa pang miyembro, isang binata, ay tuwang-tuwa at napabulalas na ito ay kahanga-hanga, at isang matinding labanan. Ang isa pang miyembro, isang matipunong lalaki, ay nagkomento na hindi tama dahil ang paggaling ng halimaw ay mas mahusay kaysa kay Chen Bai, at tinanong niya kung hindi tama para kay Chen Bai na lumaban ng ganoon. Ang isa pang miyembro, isang binibini, ay mukhang natutuwa nang banggitin niya na si Chen Bai ay ganap na gumaling. Nagsimulang mag-message ang mga miyembro kay Chen Bai sa group chat. Ang isang pinangalanang Heir to the Five Lightning Whips ay nagpahayag na ang kanyang mga binti at liryo ay palaging mamumulaklak para sa kanya. Inamin ng isang nagngangalang Leaf na siya ay kakilakilabot at tinanong si Chen Bai kung kailan siya pupunta sa Yincheng dahil nandyan sila para salubungin siya. Napansin ng nagngangalang Tyrant na tila walang limitasyon ang instant recovery power ni Chen Bai. Napansin ng isang pinangalanang Crow na nasa limitasyon na sila ng 10 zombie at tinanong kung may malaking pagkakaiba sa pagitan ng SS rank at SSS rank talents. Kinwestiyon ng pinangalanang I'm really not a sword fairy ang level 5, 10 bosses dahil sa pagiging napakalakas, at habang sinasabi nila na hindi ito lohikal, tinanong nila kung paano sila lalago sa level na yun sa level 10. Ang nagpangalan sa The Only Trash in the group ay nagtanong kung posible na may isa pang paraan upang malutas ang piitan, ngunit ang kapangyarihan ni Chen Bai ay lumabag sa lahat ng mga patakaran, at ang pinangalanang True Void ay sumang-ayon na sa tingin nila ay tama ang The Only Trash in the group na si Chen Bai ay masyadong malakas para makahanap ng solusyon. Sa kabilang banda, sa loob ng Cold Incinerator Dungeon, katatapos lang makuha ni Chen Bai ang mga mutant zombie na natalo niya, at inabisuhan siya ng system na nakakonsumo siya ng isang espesyal na komplikadong mutant, kaya nakakuha siya ng 300 Blacklight Virus Evolution Points. Ipinaliwanag ni Chen Bai na ang Blacklight Virus ay may sariling mga evolution point, na iba sa mga virus point ng talento, at maaari lamang niyang baguhin ang mga kakayahan at kasanayan ng Blacklight Virus, ngunit nabanggit niya na ito ay medyo maganda rin. Inabisuhan ng system si Chen Bai na ang Blacklight Virus ay umunlad, na nagpapataas ng bilis ng pagbawi ng 300%, na nag-trigger ng Blacklight Virus passive ability, na nakakuha ng Biomaniac skill na tinatawag na Cell Regeneration. Ito ay Grade A. Inabisuhan ng system si Chen Bai na ang Cell Regeneration ay isang passive skill kung saan maaari niyang gamitin ang isang tiyak na halaga ng kanyang tibay o iba pang enerhiya upang muling buuin sa lalong madaling panahon, na nagpapahintulot sa kanya na muling buuin ang isang naputol na paa na maaaring i-on o i-off. At nang makita iyon ni Chen Bai, sinabi niya na maganda ito dahil mababa ang posibilidad na magkaroon ng passive skill. At isa pa rin itong A-level skill, nabanggit ni Chen Bai na sa wakas, titingnan niya kung ano ang ibinaba ng boss sa antas ng bangungot, lumapit siya sa 3 nagniningning na bagay na nakahandusay sa sahig.
Ang isa sa mga bagay na ibinaba ng boss ay isang antas ng natatanging Biodemon Professional Scroll, isang masamang propesyon na sumisipsip ng iba pang mga nabubuhay na nilalang upang mapabuti ang sarili nito, na may kakayahang pasiglahin ang sarili nitong mga sel upang lubos na mapahusay ang lakas at kakayahan sa pagbawi nito. Ngunit labis ang pagsipsip ay maaaring magdulot ng pagkawatak-watak o mutation ng gene, at ang mga kahihinatnan ay hindi alam. Ito ay may pangangailangan ng Evolver Level 10 na may higit sa 15 pangangatawan, at nang makita iyon ni Chen Bai, ibinulalas niya na ito ay isang klase na natatanging propesyon na may parehong panganib at benepisyo, ngunit mayroon na siyang Blacklight virus. Ang isa pang item ay ang Grade C Genetic Essence, isang perpektong genetic essence na maaaring magamit upang lubos na mapabuti ang pisikal na kondisyon ng isang tao. Ngunit ang bawat evolver ay maaari lamang kumuha nito ng isang beses, at binuksan ni Chen Bai ang vial habang sinabi niya na hindi ito masama. Ininom ni Chen Bai ang genetic essence, at inabisuhan siya ng system na permanenteng napabuti nito ang kanyang lakas ng 2, pangangatawan ng 6, at liksi ng 3. Kinuha niya ang huling item na ibinaba ng amo, habang iniunat ito ni Chen Bai sa kanyang harapan. Napansin niyang kakaiba ito at tinanong kung ito ay isang espesyal na bagay o isang piraso ng kagamitan. Inabisuhan siya ng system na ito ay isang Grade D Special Defense Faceless Skin, isang espesyal na produkto ng balat na may maraming gene, mahusay na depensa, at maaaring maibsan ang problema sa saging skin, na nagpapataas din ng liksi ng 10, physique ng 10, at defense ng 10. Maaari itong gamitin bilang body shaping at ang pangmatagalang pagsusuot ay maaaring mapabuti ang hugis ng katawan na may mas mahusay na epekto sa mga kababaihan o dynamic na balat kung saan maaaring baguhin ng isa ang kulay at hugis ng anumang bahagi ng katawan ng isang tao ayon sa kanilang sariling mga ideya pagkatapos itong isuot. Naisip ni Chen Bai kung ano ang nabasa niya saglit, at nagkomento siya na ang paglalarawan ng dynamic na balat ay medyo malabo, at tinanong niya kung ito ay isang pagbabago sa katawan o isang kagamitan. Nang iimbak na niya ang faceless na balat sa kanyang inventaryo, nakita at naalala ni Chen Bai na kinuha na rin niya ang ilan sa mga halimaw na naghulog ng mga bagay noon. Sa pagtingin sa kanila, binanggit ni Chen Bai na lahat sila ay ordinaryong kagamitan na maaaring isuot bilang panloob na baluti. Ngunit okay lang sila. Nakita ni Chen Bai ang isang skillbook at napagmasdan na ito ay maganda. Inabisuhan siya ng system na ang skillbook ay isang D-rank active skill, active cells, na nagpapataas ng cell activity sa loob ng maikling panahon, na nagpapataas ng kakayahan sa pagbawi ng husto, na may cooldown time na 10 oras. Ngunit kung mayroon ng advanced na bersyon ng skill na yon, cell regeneration, invalid ang skillbook na yon. At nang makita yun ni Chen Bai, sinabi niya na hindi ito mahalaga dahil ang life-saving skillbook na iyon ay maaaring ipagpalit sa iba pang bagay sa chat room. Kinuha ang patak ng karne, inihayag ni Chen Bai na malapit nang umalis, at hanggat ibinigay niya ang bahaging iyon ng katawan ng boss kay Lord Lado, matatapos ang misyon, bamulong si Chen Bai na hindi akalain ni Lord Lado na matatapos niya ang gawain ng ganoon kabilis. Inaabot niya ang screen ng system nang isipin niya ang tungkol sa mga duwende at ang Diyos ng kalakalan, at huminto siya. Tinatanong ng system si Chen Bai kung gusto niyang umalis sa piitan nang may napagtanto si Chen Bai, at napabulalas siya na may hindi tama. Sinabi ni Chen Bai na si Lord Lado ay hindi isang libot na mga ngalakal sa laro na gumagalaw ng walang layunin, kaya malamang na pumunta siya doon para sa isang dahilan. Naalala niya ang binanggit ni Lord Lado nang umalis siya. At naisip ni Chen Bai na nagkomento si Lord Lado na siya ay isang hindi inaasahang bonus, kaya ang kanyang orihinal na layunin ay malamang na ang espesyal na piitan. Ngunit naisip ni Chen Bai na sa dami ng kanyang pagpunta doon, hindi na kailangan ng isang banal na avatar na bumaba doon, kaya tinanong niya ang kanyang sarili kung maaaring ang layunin ni Lord Lado ay walang kinalaman sa piitan o kung siya ay may nawawala. Ibinaling ni Chen Bai ang kanyang atensyon sa incinerator sa tabi niya. Samikot-sikot siya sa pinto at napagmasdan na kung mayroon man siyang hindi nakita sa piitan na yon, nasa loob ito ng incinerator na yon. Sa pagpasok ni Chen Bai sa incinerator, nabanggit niya na may mga bakal, mga saksakan ng apoy para sa mga nasusunog na katawan, at ang mga dingding ay natatakpan ng langis at grasa, at walang espesyal tungkol doon.
Nang makita ang malaking butas sa itaas niya, tinanong ni Chenbei ang kanyang sarili kung wala ito sa mga tubo at nagkomento na mukhang kailangan niyang umakyat at tumingin dahil kung hindi siya mag-iimbestiga ng lubusan, maaaring may makaligtaan siya. Tumalon si Chenbei para pumasok sa mga tubo, pagkalipas ng ilang sandali, habang tumatakbo siya sa loob ng malaking tubo, nabanggit ni Chenbei na medyo mahaba ang tubo at ito ay higit na lumampas sa taas ng silid. Biglang nagulat si Chenbei nang may napansin siyang nauna sa kanya. Nakita niya na ang kanyang landas pasulong ay naharang, at tinanong niya kung yun nga ay isang dead end. Si Chenbei ay siniko ang metal upang subukan ito, at nang mapansin niya na hindi ito magagawa, tinanong niya kung wala talaga. Nagulat si Chenbei nang biglang lumitaw ang isang gintong mukha sa kanyang harapan. Agad siyang pumunta at sinuntok ang mukha. Ngunit hindi makapagsalita si Chenbei nang may napagtanto siya. Inabisuhan ng system si Chenbei na ito ay isang hindi kilalang maskara at ang pangunahing sanhi ng hindi pangkaraniwang bagay ng incinerator ay isang hindi kilalang bagay, at ang hitsura ng maskara, na tila may mga mahimalang pag-andar at epekto. Nagulat si Chenbei na ito ay talagang isang item, at habang kinukuha niya ito, napabulalas siya na mayroon itong hindi natukoy na pangalan na may tandang pananong, kaya malamang na ito ay isang fragment ng isang SSS-class item o isang item na may kaugnayan sa Diyos. Habang sinisiyasat niya ang maskara, sinabi ni Chenbei na ito ay kamangha-mangha at mukhang ito ang pinupuntirya ni Lord Lado, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para mapanatili ito. Gabi na, at sa underground incinerator ng Jiangcheng University, hinihintay pa rin ng babae si Chenbei, at binati siya nito nang lumabas ito. Excited siyang tumakbo patungo kay Chenbei at binanggit na napakalakas nito habang pinapanood ang video nito, kaya mahal siya nito. Tinanong ni Chenbei ang babae kung mayroon siyang mga tansong barya, at sumagot ang babae na ang iba ay nakikipaglaban sa mga zombie at siya ay nagkaroon ng huling pag-atake ng kanal. Naisip niya na hindi niya alam kung gaano karaming mga gintong barya ang mayroon siya sa ngayon, at ang presyo upang panoorin ang video ay isang tansong barya, kaya dapat mayroong maraming tao na nanonood. Inabisuhan ng system si Chenbei na mayroon siyang 869 na gintong barya, 73 pilak na barya, at 15 tansong barya, at patuloy itong tumaas hanggang umabot ito sa 912 gintong barya, 75 pilak na barya, at 32 tansong barya. Ngunit naisip ni Chenbei na hindi ito sapat, dahil kailangan niya ng 1,000 barya para ma-unlock ang imbakan. Naisip ni Chenbei na ang imbakan ay protektado ng kalooban ng universo mula sa lahat ng pagtuklas at ito ang pinakaligtas na paraan upang iwanan ang mga bagay na hindi natukoy, kaya nahulaan niya na kailangan niyang maghintay bago siya pumasok sa kanyang misyon. Makalipas ang ilang sandali, babalik si Chenbei at ang babae sa pangunahing gusali ng Jiangcheng University Medical Faculty nang tanungin ng babae si Chenbei kung pupunta sila sa lugar ng Dongshan Villa, na binanggit niya. Ngunit sumagot si Chenbei na hindi dahil marami ang hindi kilalang panganib sa gabi, kaya dapat silang maghanap ng lugar na magpapalipas muna ng gabi. Iminungkahi ng babae na hindi kalayuan sa universidad ay may ilang mga high-class na hotel, at hindi ito holiday. Kaya hindi magkakaroon ng maraming tao, at lahat sila ay matataas na gusali, kaya dapat itong maging mas ligtas. Pumayag naman si Chenbei, at inutusan niya na ang babae ang manguna. Makalipas ang ilang sandali, nasa isang love hotel sila malapit sa Jiangcheng University, pumasok sila sa isa sa mga silid, at ang babae ay nagpalit ng damit ng nurse. Ngunit ipinahayag ni Chenbei na hindi niya gusto ang isang yun, kung saan humingi ng paumanhin ang babae at ipinaliwanag na naisip niyang pinili niya ang hotel na iyon upang makita ang ganoong bagay. Inamin ni Chenbei na gusto niyang makita ang ganoong bagay, ngunit hindi niya gusto ang suot nito sa ngayon. Sinabi ng babae na hahanapin niya ang isa pa, nagpalit siya ng damit ng pulis. Ngunit sinabi ni Chenbei na wala siyang espiritu, kaya dapat siyang magbago. Nagpalit ng damit ng guro ang babae, ngunit nagkomento si Chenbei na hindi siya maganda ang ugali, kaya dapat siyang magbago. Nagpalit siya ng uniforme sa paaralan, ngunit nagreklamo si Chenbei na nakakainip dahil siya ay isang mag-aaral sa simula, at tinanong niya kung walang mas kawili-wiling costume doon. Ang babae ay nagbago sa isang nagsisiwalat na kasuotan ng pusa, at habang tinanong niya ang opinyon ni Chenbei tungkol dito,
Naisip niya ito sandali, at tila nasiyahan siya. Inamin ni Chen Bai na hindi masama at ang babae ang magiging alagang hayop niya sa gabing yon. Kaya dapat itong lumapit sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, mahimbing na natutulog ang babae sa kama nang umupo si Chen Bai at ipahayag na dapat niyang paganahin ang storage function. Inabisuhan ng system si Chen Bai na nabuksan ang storage space, na nagkakahalaga ng 1,000 gintong barya. Inabisuhan din siya nito na maaari niyang piliin ang kanyang kahalili, at hindi ito matukoy ng anumang kakayahan o kasanayan dahil ito ay ganap na pribado at lihim, pinuprotektahan ng kalooban ng sansinukob, kaya dapat itong gamitin ng mabuti ni Chen Bai, at sinundan ito ng abiso na ang hindi kilalang maskara ay nakaimbak sa espasyo ng imbakan. Nang makita ni Chen Bai ang mga abiso na yun, ipinahayag niya na oras na para tumuloy sa susunod na bahagi ng misyon. Pinitik niya ang barya na ibinigay sa kanya ni Lord Lado. Habang nasa kalagitnaan pa ng hangin, lumikha ang barya ng array, at inabisuhan nito si Chen Bai na ipinatawag nito ang Diyos ng duwende at kalakalan. Inaasahan ni Chen Bai ang pagdating ni Lord Lado. Sa isang love hotel malapit sa Jiangcheng University, si Chen Bai ay nasa labas ng kalye na nagpapatawag kay Lord Lado, at naisip niya na may kasabihan sa kanyang nakaraang buhay na malawak na ipinakalat. Kapag nakikipagkalakalan kay Lado, ang mga emosyon ay bahagi ng bargain chip, na nangangahulugang aayusin ni Lado ang mga gantimpala upang mapangalagaan ang mga emosyon ng transaksyon o bagay ng gawain. Naisip ni Chen Bai na, syempre, ang pangunahing na batayan ay mayroon siyang sapat na halaga sa mga mata ni Lado. Inihanda at kinuha niya ang bukol ng karne sa kanyang bulsa. Nang dumating si Lord Lado, sinabi niya na hindi niya inaasahan na tatawagin siya ni Chen Bai sa lalong madaling panahon. At tinanong niya siya kung natapos na niya ang gawain upang patunayan ang kanyang kakayahan. Kinumpirma ni Chen Bai, at habang inihagis niya ang bukol ng karne kay Lord Lado, binanggit niya na ito ang patunay, ang bahagi ng katawan ng nilalang mula sa piitan na kinakailangan para sa gawain. Sandaling natahimik si Lord Lado nang makitang nahulog sa kanyang harapan ang bukol ng karne. Napansin niya na ang bukol ng karne ay Weizen, at hindi sariwa. Na-curious si Lord Lado, at napagmasdan niyang parang kanina papatay ang bagay na yon. Tinanong niya kung bakit nakumpleto na ni Chen Bai ang gawain kagabi at tinanong siya kung bakit hindi niya ito tinawagan kaagad, na naging dahilan upang hindi makapagsalita si Chen Bai. Nakangiti ng masama si Lord Lado habang tinanong niya si Chen Bai kung ayaw niya sa scroll na yon. Ipinaliwanag ni Chen Bai na ito ay dahil hindi niya ito maisip. Inamin niya na si Lord Lado ay isang taong lubos niyang hinahangaan at iginagalang, at kinwestiyon niya kung bakit niya itinago sa kanya ang hirap ng piitan. Nagalit si Chen Bai habang ipinaliwanag niya na hanggang sa pumasok siya sa piitan ay napagtanto niya na ito ay isang bangungot na antas, at kung hindi siya nagkaroon ng ilang mga trick, namatay siya doon. Kinilala ni Lord Lado ang pagkadismaya ni Chen Bai, ngunit nagpaliwanag din siya. Nilinaw niya na, sa katunayan, bahagi rin ito ng pagsubok dahil walang paraan na ibibigay niya ang gayong kayamanan sa isang taong hindi makayanan ang hindi inaasahan, at tinanong niya si Chen Bai kung naiintindihan niya. Tumigil sandali si Chen Bai, at habang siya ay bumantong hininga, kinumpirma niya na nakuha niya ito at tinanong kung ano ang gantimpala at ang susunod na gawain. Inamin ni Lord Lado na mali sa kanya na itago ang impormasyon sa unang lugar, at napatunayan na rin ni Chen Bai ang kanyang sarili. Inihayag niya na ang gantimpala para sa misyon na iyon ay para kay Chen Bai ang pumili, at ang susunod na gawain ay ang panghuling gawain sa pag-ikot. Habang nagtatanong si Lord Lado kung ano ang naramdaman ni Chen Bai tungkol doon, yumuko si Chen Bai at ipinahayag ang kanyang pagpapahalaga sa pangunawa at kabutihang loob ni Lord Lado. Inimbitahan ni Lord Lado si Chen Bai na pumunta at pumili na may pinakamataas na kalidad na B-rank na mga item bilang pinakamataas na limitasyon. Nagulat si Chen Bai nang bigla siyang napalibutan ng maraming B-rank item card. Kumuha siya ng scroll ng recovery at pinili yun. Natuwa si Lord Lado, at natukoy niya na ito ang Scroll of Recovery, isang production blueprint. Pinuri niya si Chen Bai sa pagiging matalino at pagkakaroon ng malinaw na layunin, at itinalaga niya sa kanya ang panghuling gawain. Nagulat si Chen Bai nang may makita siyang nasa harap niya. Isa itong alerto sa gawain na ibinigay ng system kay Chen Bai,
at nakasaad dito na ang Diyos ng mga duwende at kalakalan, si Lado, ay nagbigay sa kanya ng isang gawain sa antas ng SSS, ang Ultimate Investment. Ang huling round, na kung saan ay upang makakuha ng 2 SSS-level Profession Scroll, at tinanong ng system si Chen Bai kung tatanggapin niya. Nagulat si Chen Bai nang makita niya na ito ay 2 antas ng SSS, at ibinulalas niya na ito ay napakahirap. Nagprotesta siya na dapat malaman ni Lord Lado na kahit ang mga Diyos ay hindi ipinanganak na may mga propesyon sa antas ng SSS. Ngumisi si Lord Lado at kinilala na, syempre, alam niya dahil ang una niyang propesyon ay A-level. Binigyang diin niya na ito ang kanyang pinakamagandang kayamanan, kaya dapat itong pumunta sa pinakamagandang lugar. Kung hindi, mahihirapan siyang makipaghiwalay dito. Sumang-ayon si Chen Bai at sinabi na tila wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Sa kabilang banda, sa lugar ng Dongshan Villa, isang malaking daga ang karga-karga ang katawan ng isang lalaki habang ito ay naglalakad patungo sa mga bahay. Isa itong level 5 mutant giant rat, at nagdudulot ito ng kalituhan sa lugar. Habang nagtatago sa likod ng mga nasirang pader, ibinulalas ni Alan na ito ay mas malaki kaysa sa nakita noon. Iniulat niya na ang 2 koponan na nakatagpo nito ay ganap na nabura. At habang binanggit ni Song Zekiong na ang mga katangian nito ay 3 hanggang 4 na beses na mas mataas kaysa sa kanila, napansin ni Alan na hindi ito kayang harapin ng kanilang mga tao at nagtanong kung ano ang dapat nilang gawin. Lumingon si Song Zekiong sa mga lalaki at nag-utos na hindi nila kayang harapin ang mutant na higanteng daga sa sandaling ito, kaya dapat nilang layuan ito sa sandaling ito ngunit panatilihin siya sa ilalim ng patuloy na pagmamasid. Biglang naalarma si Alan nang may mapansin siya. Natagpuan sila ng higanteng daga ng mutant, at habang sinisingil nito na sirain ang mga pader, agad na kumilos si Alan upang protektahan si Song Zekiong, at nagbabala siya na dapat tumakas ang lahat. Medyo huli na ang babala ni Alan nang bumagsak ang mutant giant rat sa lupa at pinalipad ang iba pang mga lalaki. Tinulungan ni Alan si Song Zekiong na makatayo, at hinimok niya na dapat siyang makatakas kaagad mula roon. Ngunit hinagpis ni Song Zekiong na huli na ang lahat dahil masyadong mabilis ang mutant giant rat. Naalerto sila nang biglang lumitaw sa itaas nila ang mutant giant rat, at ito ay mabangis. Biglang may lumitaw sa langit sa isang portal na puno ng kuryente. Si Chen Bai yun, at madali niyang sinipa ang mutant na higanteng daga at ibinagsak ito sa lupa. Natuwa si Song Zekiong nang makita niya si Chen Bai at tinawag ang pangalan nito. Tumingin si Chen Bai sa lugar, at sinabi niya na tila bumalik siya sa oras. Inutusan niya na tawagin ni Alan ang mga lalaki upang linisin ang larangan ng digmaan at tiyaking mabayaran at gantimpalaan ang mga namatay sa labanan, habang si Song Zekiong ay babalik kasama niya at ipapaliwanag ang sitwasyon. Bumalik sa villa ni Song Zekiong, si Chen Bai ay nagbabasa ng isang ulat at inilarawan na ang mga zombie ay naalis at tinitingnan nila ang lugar nang biglang may maraming mga mutant na daga, at ang orihinal na lokasyon ay nasa silangan ng mga villa, kung saan humingi ng paumanhin si Lulei sa kanya at iniulat na ang mga hayop na iyon ay biglang lumitaw at sinira ang 6 sa kanilang mga bodega, at ang kabuuang bilang ng mga nasawi ay lumampas sa 100. Si Lulei ay nagbigay ng isa pang dokumento kay Chen Bai at tinukoy na ito ang tiyak na listahan, at nang makuha ni Chen Bai ito, sinabi niya na hindi naman masama ang ginawa ni Lulei, at mukhang hindi pa siya nagpapahinga, kaya dapat magpahinga muna siya, dahil lilinisin niya ang mga natitirang mutant na daga sa villa area at alamin ang pinagmulan sa daan. Tumango si Song Zekiong at nagpasalamat kay Chen Bai sa kanyang pag-aalala, ngunit iminungkahi niya na masama kung magpahinga silang lahat at walang mag-aalaga sa kanya, kaya gusto niyang magrekomenda ng isang tao sa kanya, kung saan si Chen Bai sumang-ayon. Tinawag ni Song Zekiong ang isang taong nagngangalang Lin Liu at inanyayahan silang pumasok. Unti-unting bumukas ang pinto. Pagpasok ng isang babae sa silid, ipinakilala ni Song Zekiong na ito ay si Qin Linggyo, na nailigtas noong nililinis ang lugar ng villa, at matagal na silang magkakilala, at siya ay isang abogado upang matulungan niya si Chen Bai. Ang mga patakaran bilang siya ay handa na maging kanyang mga tao. Pinahintulutan ni Chen Bai na manatili si Qin Linggyo at lahat sila ay maaaring pumunta at magpahinga.
Pagkalipas ng ilang sandali, si Qin Lingyo at Chen Bai lamang ang naiwan sa silid, at namumula siya habang inalok na kung kailangan siya ni Chen Bai na gawin ang anumang bagay, dapat lang niyang sabihin sa kanya. Tinaas baba ni Chen Bai, naalala ni Chen Bai na narinig niya na si Qin Lingyo ay medyo matalas ang dila sa kanyang propesyon, kaya tinanong niya ito kung maaari siyang pumunta at hayaan siyang maranasan ito. Agad namang sumang-ayon si Qin Lingyo.